Yung dati nating kalagayan na isa tayong makasalanan na kinahabagan ng Diyos. Amen? Kailangan natin unawain na tayo ay isang makasalanan na kinahabagan ng Diyos. Amen po? So, kailangan natin malaman. So, ano po ba yung dati nating kalagayan? Basahin natin dyan sa Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21. Sabi niya, basahin po natin. Hindi may katala ang gawa ng laman, pakikiapin, kahalayan, kalasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkabuon, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakabigampi at pagkakakahagi, pagkainhilig, pagpatay, paglalasing, walang habas ng pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko ay yung binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. So yan po. Dati, karasan ko lang, sa sarili ko karasan ko. Dumating sa time na gusto ko, naging ako sa Lord, na Lord, gusto ko ba mag-iingat sa iyo. Tapos, talagang nag-worship ako sa Panginoon, kasi nakaranas din na, Lord, gusto ko mag-overban ako, na-all ka sa pag-ibig ng Panginoon, gusto ko pang mag-iingat sa Kanya. Alam mo, nagbasa ko ng Bible, ito yung nire-refer sa akin ng Lord kung paano ako mag-iingat sa Kanya. Kung paano mas mag-iingat sa Kanya. Amen? Kasi tandaan natin, ang salita ng Diyos, ito yung para siyang salamin. Pero yung unang pagbasa ko ng Galatians chapter 5 verse 19 hanggang 21, yung nabasa ko to, hindi ko nakikita yung sarili ko. Nakikita ko yung ibang tao. Halimbawa, pagbasa ko ng ganito, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapin, naisip ko na kagad yung ibang tao. Kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, isip ko na kagad yung mga ibang tao sa sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pagkukulang, pagkapuot, pag-away-away, pagsiselos. Pero hindi ko naunawaan na yung pala yung dati kong kalagayan na wala pala akong dapat bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? So, napaka-importante. So, bilang Kristiyano na kilala tayo sa Diyos, huwag natin kalimutan na yung dati nating kalagayan, ito tayo, wala tayong bahagi. Amen? As ang mga gumagawa nito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? So, yan po nakalagay dyan. Pagsisilos, pagkakagalit, kasakiman, pagkapikampi, pagkagabahagi. Amen? Pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya. So lahat po tayo yan, nahulog po tayo yan. Turuso ko lang po sa inyo ipanawa sa ating lahat na kailangan natin unawain kung ano yung dati nating kalagayan. Dahil ngayon, nakilala na natin ng Panginoon, amen? Kailangan huwag natin kalimutan kung ano yung dati nating kalagayan. Sapagkat napaka-importante po ito. Hindi ko sinasabi na unawain mo, na malaman mo yung dati mong kalagayan para gawin mo. Hindi po. Kundi, gusto ko lang iparating sa inyo na unawain mo yung dati mong kalagayan at yung pinakabagan ka ng Diyos na isang dati mong kasalanan para mas pagpiligat ka sa Kanya. Dapat maunawaan mo kung ano yung dati mong kasalanan na tinanggal ka ng Diyos mo. Kapag sabi yan, brother, sabi yan, next. At itinapon na sa krus ng mga nagpag-isa kay Kristo, Jesus ang kanilang laman at masamang hilig dito. So yun po, yung dati tayong makasalanan, kaya napaka-importante sa ating mga buhay na huwag natin kalimutan na tayo isang makasalanan. Amen po, para kasi tayo, alam may isa akong inspiration po na para tayo isang dating mahirap. Tapos ngayon, parang may tumulong sa atin yung maging mayaman. Kung maging mayaman na tayo, pwede mo bang kalimutan yung tumulong sa iyo para makaahon ka sa buhay? Halimbawa, ako dati isang mahirap. Nag-aaral ako, halos wala akong makain, pupunta lang ako sa bahay ng kaibigan ko. Tapos may kapitbahay kami na tumulong sa akin. Nagdasa nakapagtapos naman ng pag-aral, naging professional ako. Pwede ko ba kalimutan yung tao na tumulong sa akin, na nakaahon na ako sa buhay, na dati ako mahirap? Amen? So, ganun po sa mga buhay natin, bilang isang Kristiyano na nakaranas sa Diyos, na bilang isang Kristiyano na kilala na sa Kanya, kailangan huwag natin kalimutan ang dati natin kalagayan sa harapan ng Diyos. Na kapag lumapit tayo sa harapan ng Panginoon, dapat naroon ang sarili natin na bilang isang makasalanan na nagpapakumbaba sa Kanya. Amen po. Kailangan natin alalahanin na tayo isang makasalanan na ginagawa na din ng Diyos. Sapagkat napaka-importante po no, kasi ito yung nireview sa akin ng Lord. Sabi ko, Lord, paano ba mas magiging love sa iyo, Panginoon? Amen po, nabasa ko sa Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21, na yun ang mga pag-anasan ng laman ay hindi makakaila. Na yun, nandoon ako. Pero dati, pagpasa ko doon sa Bible verse na yun, sa Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21, nakikita ko yung ibang tao na hindi ko naunawaan na yung dati kong kalagayan, kaya tinahabagan ako ng Diyos. Amen? So, ito po yung unang paraan para mas magiging tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Ano po? Kailangan nating kilalanin ang sarili natin bilang isang makasalanan na kinahabagan ng Diyos. Alalahanin mo po yung dati mong ginagawa sa harapan ng Panginoon.
ikaw may nag-iinom, ikaw man ay nagnanakaw, ikaw man ay nangaabuso ng mga tao, ano ba man yung ginagawa mo, huwag mo kalimutan natin kalimutan yan. Amen? Kaya nga, sabi ko nga katulad na illustration kanina, nakatulad siya ng katumbas siya ng isang mahirap na yumaman, kaya hindi niya maaaring kalimutan yung tumulong sa kanya na magsalubong sila halos parang nakatingala na lang, hindi na namamansin. Ganun din sa Panginoon. Kailangan natin, dapat natin sa Panginoon, alalahanin natin, Lord, ikaw ang nagpatawad ng aking kasalanan. Ikaw, Lord, ang nagpalaya sa akin sa lahat ng aking kasalanan. So yun po yung paraan para mas mag-iingat tayo sa Panginoon. Kilalanin mo na pinatawad ka ng Diyos sa napakarami mong kasalanan. Amen? Lahat ng kasalanan ko, lahat yan, binayaran ng Panginoon sa Usang Kalbaryo. Walang natin na kayo isa. So napaka-importante na malaman mo bilang isang Kristiyano na tumanggap na at nakaranas sa Panginoon, kung kalimutan po yung dati mong kalagayan na napakalayo mo na sa dati mo. Kaya na dati ko anong ginagawa ko dati, hindi mo na siya nagagawa kayo, napakalayo mo na. Amen? So, yun ang magiging rason para mas magiging love ka kay Jesus Christ. Bakit? Bakit mo ginagawa yung pag-ibig ko, Lord? Dahil naunawa ako, Lord. Ang dami kong kasalanan, kaya pinagkakagod mo ako. Amen? Pinakawad mo ako, Lord, na kahit, di ba? Na kahit wala na akong pag-asa, nagkaroon pa ako ng pag-asa dahil sa'yo. Amen?